puntahan natin itong oras by oras o punto por punto ho, mga kababayan. Minu-minuto nung nakalag sa kanila, mga bossing, doon sa Senate. Ito po ay galing po sa GMA News, mga kababayan. Ito, ayan. Paano nakaalis ng Senado si Bato de la Rosa? Sabi dito. Sabi ni Ma'am Aba, nagtanong yung guard, di sumagot yung dalawa, pero isa lang ang nasa logbook kasi isa lang ang nakita. Sira ang tuktok nitong si Osaa no? Ngayon no, mga kababayan, ito yung pagkakasunod-sunod po. Paano daw nakalabas? No, Marlon Rosal, shoutout sa iyo. Sabi ni Ani, C2P1S, ginagawang bobo ang mga tao. Ayan, di ba? Paano daw nakalabas? Ito daw yung oras by oras, no, o minu-minuto. May 14, no? Based on a document obtained by GMA News, 1:20, Senator Robin Padilla arrived at Senator Bato de la Rosa's office for a private meeting. Ano daw? Ayan daw po. That concludes after approximately 12 minuto. Mga kababayan, yung pag-arrive. Siguro, handa ka na, boss. Naka-ready na. Nandun yung SUV sa baba. No? Siguro, nagbigay ng instruction. Siguro, si Binoy, umikot-ikot muna doon sa pasilidad. Kung sino mang makita. Tapos, in-instruct, ready ka na, ganito gagawin natin. Jacket ka na, di ba? Nakita nga natin, naka-jacket na si Bato na itim. After 1:20, ang sumunod na kaganapan, 1:57, si Mau Aplaska, ayan po yung nagsalita, mga kababayan, yung nagsabi na tinanong naman po nung security yung dalawa. Kaso hindi nagsalita yung dalawa. Tapos bakit daw yung logbook, isa lang ang nakasulat. Siguro daw hindi nakita. Isa lang ang nakita. The Senate Sergeant at Arms, si Mau Aplaska, no, entered Senator Bato office to conduct a check. Mukha talagang meron kayong mukha talaga kayong merong plano at pakay. At meron kayong pinag-uusapan talaga. No? 2:20, Aplaska departed the office, lumabas. So ilang minuto yan? 23 minutos mga kababayan. Aplaska departed the office and informed the security detail that Senator Bato is retiring for the night daw po. 2:30, si Bato, Senator Bato left his office and informed his protective personnel that he is heading to the restroom. Tatae, bahala ka dyan. However, he instead bypassed the restroom and entered the fire exit to head downstairs. So hindi na nagpaalam. Sabi ni Elena Perez, Boss Mark, may fan ka na DDS. Kagit anong deny ng Trece Juda sa kanila nakaturo ang mga karamihang taong bayan. Correct. Ngayon, 2:30 daw ho, mga kababayan, while moving towards the parking area, si Bato de la Rosa, no, nagkita si Padilla sa 4th floor at si Bato de la Rosa. They continued together to the basement level. No, ayan si Robin talaga. Ang naglagab, sabihin na nating nagtakas kasi naman po, mga kababayan, ayan, may warrant to Paris at hinahanap po ng alagad ng batas bakit pa natin sasabihin iba? Kung yung misis nga ni Bato de la Rosa, takas ang ginamit na word. Bakit tayo ibahin pa natin? They continued together to the basement level where an SUV was waiting. At eto pa, titibay, no? Talaga si Robin Padilla ang may pakana. Senator Bato boarded the vehicle which was driven o dinadrive ni Robin Padilla, no? And occupied by an additional staff member. Senate security personnel attempted to block the vehicle, but the SUV sped fast, kumaripas, no, ng paandar and successfully left the premises, mga kababayan. Robin Padilla talaga. Ngayon,
pag nakita, nabasa, nalaman ng ICC yung mga ganitong pangyayari, ano kaya? Ano po? Ano kaya ang magiging hakbang nila kay Robin Padilla? Kasi kung sa Pilipinas, mga kababayan, no? Kung sa Pilipinas, panigurado ko, harboring a fugitive, nagkakanlong ng pugante, at saka ano pa? Tsaka, ano nyo nga, kanina nasabi ko na, nawala lang sa isip, sa ano ko, hindi ko lang masabi. Pagkakanlong ng pugante, at saka binablock niya na maaresto yung taong dapat arestuhin. Kung sa Pilipinas po yon. Ngayon, ang tanong natin, syempre, alam naman po natin, na sa mga panahon na ngayon, mga bossing, wala na ang ICC at hindi na tayo sakop ng ICC sa mga panahon na ito. Kung meron ba sila, kung meron ba silang kakayahan na si Robin Padilla ay kasuhan din sa, kumbaga, para i-block yung kanilang pagpapaaresto, o pwede na lang kasuhan na harboring a fugitive, mga bossing. Lalo na po, obstruction of justice. Salamat po, Ma'am Trek Sibilia. Lalo na po, mga kababayan, kapag ka ito, tugma at totoo at tama, nako po, baka madali nga si Robin Padilla. Ulitin natin, hindi natin sigurado kasi hindi na tayo konektado sa ICC. Ano po, kung paano kakasuhan ng ICC si Robin Padilla. Mga kababayan, kung Pilipinas at Pilipinas ang nag-issue, for sure, obstruction of justice kagaya nung mga kampon ni Kibuloy. Ngayon, eto na tayo sa part na ito, NAIA Terminal 3. So ang pinaka-latest na sinabi ng NAIA Terminal 3 po, mga boss chief amo, sir. Alam naman natin na ang grupo nila Bato de la Rosa, na yung mga DDS na yan, mga pro-China yan, mga kababayan. Kung maano nyo po, mga bossing, kung babalikan po natin kung paano din po na-aresto si dating Pangulong Duterte. May mga nagsasabi doon, lalong-lalo na po si yung nagsasabi ng si Sec Larigadon, mga DDS. Opo daw kayo, mga DDS. Sabi ni Larigadon. Na si dating Pangulong Duterte pumunta ng Hong Kong at may nakahanda na daw pong 10 kwarto para kay dating Pangulong Duterte, si Xi Jinping. Ano po? Ngayon, tinanggihan daw po ni Xi Jinping, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte. Kasi bakit? Nalaman na merong ICC warrant of arrest na. Kaya pinauwi ng Pilipinas. Ngayon, si Torres sinalubong ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sa airport. Ano po? Sinalubong, tapos, ayun, fly like a butterfly, papunta na po ng Dahig, mga bossing chief amo, sir. Eto kay Palsis, yung Tweety Bird niya daw ho, may nakakita daw, kung natatandaan nyo po, mga kababayan, ha? Alas 2:30, lumabas, kumakaripas ng pagpapatakbo ng SUV, si Robin Padilla, para maitakas si Bato de la Rosa. Alas 4, yung mga sumunod na mga oras, nakita na si Robin Padilla sa NAIA daw po. Ito